nagsalita na etong si Sir Ben Tulfo patungkol po mga kababayan sa mga batikos na ibinabato sa kanyang mga kapatid. Kasi di ba sinasabi ng mga DDSet na wala daw pong boses ang mga Tulfo pagdating daw po mga kababayan sa Senado at tahimik daw po. So ngayon pakinggan po natin ang sagot dyan ni Sir Ben Tulfo mga kababayan. So ito i-play po natin. Sabi nga dito, Senator Bato, mga kasapat mo, shame on you. Duterte versus Tulfo, bring it on mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Dapat bang si Bato i-surrender? Or dapat ba siyang voluntaryong sumurrender? O patuloy siyang kanlungin ng mga kasapakat niya sa Senado? Shame on you guys. Ben Tulfo. Ay, ganyo ha. Unfiltered. Ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, ano? Parang sakang. What? Ben Tulfo. Unfiltered. Hindi po ako natatakot na kami po i-match up kahit kanino. Kahit sino pa kayo. What? Hindi po Yan! perfectong apelyido namin. Pero ibig sabihin dahil di ba nagsasalita? Grabe yung mga Tulfo, no? Babanggay na yung mga Duterte. Sige nga. Kaya kayo mga kung sino man kayo kumukontra, I'm not talking for my brothers. Nakalimutan nyo, may isang bitag na Tulfo na hindi ko masyado dinadala, pero ako yung equalizer. Ako rin yung punisher doon sa mga taong akala ninyo, you can take a cheap shot kahit kanino. Swerte kayo. Tama. Swerte kayo dahil kay George. Hindi ako nakaupo dyan. Kung ako nakaupo dyan, yari kayo. Ben Tulfo. Unfiltered. Pero inyo mga kababayan, kung nanalo pala itong si Sir Ben Tulfo, iyak pala yung mga DDSet dyan sa Senado. Di ba mga kababayan? Kung nakaupo pala si Sir Ben Tulfo, iyak yung mga DDSet dyan sa Senado. Ang Senado po natin sa Pilipinas ay naging katatawanan, kahihiyaan sa buong mundo. Wala po akong pinatatamaan dahil may dalawang kapatid po ako sa Senado. Hindi po sila dahil marami po tayong mga senador dyan. Ayun, o sabi dito may nag-comment. Sabi, Jake may nahuli sa shooting. Ano yun? Si Aplaka. Tama ba? Aplaka. Daw yung nag-reload ng barrel. Ay, yun ba yung itinalaga ni ano? Yun ba yung itinalaga ni Alan Peter Cayetano sa USAA? Paki-comment nga mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Kasi, alam ko, swerte kayo, hindi ako napabilang dyan. George. Maipalabas na at naibalita na sa mga major international television news network sa United States, sa Europe, sa Asia. Ano po? Yung kaganapan sa Senado, nakita niyo na kauna-unahan sa kasaysayan ng Senado sa Pilipinas ng isang senador, kitang-kita, kumakaripas ng takbo. Alam niyo na po yan. Ayan po. Halos malaglag na ang kanyang pantalon at karsunsilyo. Malagutan na ng hinga, paakyat ng hagdan, gamit ang fire exit sa Senado, patungong session hall. Yan po, makita nyo. Ang nakakatawa po rito, ang session hall po ay naging finish line para doon sa sprint race. Pabilisan para kay Bato. Hindi po natin pinaglalaruan. Ako naman po ay just trying, just have the spirit of fun and we're not making fun. Okay, ngayon, ginawang sprint race mula sa ground floor. Tumakbo paakyat. Sabi ng NBI, may kasapakat na senador na nagdala doon kay Bato, patungo roon para makaakyat sa Senado at alam na ang pakay na halos 7 buwan absent. So, anong nangyari? Pumunta ng Senado para bumoto. Alam nyo, kahit hindi na siya pumunta ng Senado, hindi mahalaga yung gagawin ni Bato kasi mananalo yung mayorya, the change of leadership. Tama. Dito po makikita po rito, politika po ito. Kaya pag politika po, huwag niyo akong hikayatin, o bakit hindi ka nagsasalita? Ito, nagsasalita ako. At marami pa ako masasabi. Mula ground floor, gamit ang fire exit. Nakita po ng NBI. Habulan po yan. Fire exit, paakyat. Nakikita nyo, ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, ano? Parang sakang. What? Pagdating sa finish line. Ang finish line ay session hall. Ang finish line ni Bato that time ay session hall. Kitang-kita ang sprint runner na senador, umaakbay na sa balikat ni Ating. Balikat. Kasi mga kababayan, wala naman talagang nangyari dyan na pang-abuso kay Senator Bato. Siya talaga po mga kababayan kung tutusin pa nga ng abuso doon sa taga-NBI. Kasi 2 babae nga yung naiwan doon. Kaya kinaya-kaya lang ni Senator Bato. Kasi mga kababayan, kung mga lalaki yan, baka hindi na nakapasok etong si Senator Bato ng Senado, mga kababayan. Di po ba? Maliwanag na etong si Senator Bato, talagang takot na takot lang talagang maaresto kaya kumaripas ng takbo. Balikat ni Senator Amy Marcos. Halos si Ating, all smile. Halos himatayin sa matinding hapo. Ang dating maangas, tigasin
na PNP chief noon na ngayon ay sabi nila hindi ako, kaya tuloy nagpipista ang mga nasa social media. Naglabas ang iba't ibang mga meme ginagawang katatawanan at libangan si Senator Bato de la Rosa. Sinishare sa social media. Oh. Pati sa International News Network, sabi ko, only in the Philippines. What? Naglabasan ang mga dati niyang pahayag. Ito si Senator Bato. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige ka lang, gano'n na naglaklak yan na kayo, sige. Sige! Go ahead! Yan ang problema at malaking pagkakamali ng mga DDZ kasi masyado ninyong pinagtuunan ng pansin yung mga tulfo. Kita nyo ba yung mga bumabanat sa mga tulfo ngayon? Mga taga-suporta po ni Sara Duterte. Mga DDZ vlogger, mga DDZ supporter yung bumabanat sa mga tulpo at sinasabi na hindi daw po nagsasalita yung mga tulpo, mga kababayan. Pero magsasalita daw po yung mga tulpo kung magpapadala daw ng dalawang mag-asawang nag-aaway sa Senado. Yan yung ipinagkakalat at propaganda ng mga DDZ, mga kababayan, labang kay Senator Raffy Tulfo at kay Senator Erwin Tulfo. Kaya ngayon, mga kababayan, ganito. Pinagtatawa na ni Sir Ben Tulfo etong si Bato de la Rosa. Sumama ka pa! Mag-serve ng warrant! Ikaw mismo magpusa sa akin! Nandito ko dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So nandito ko ngayon. Nandito yung, pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arestuin siya. Kaso, saan naman yung, ano doon, ayaw lumabas. Ngayon, masaya yung mga content creator. Alam niyo bakit? Kumikita sila ngayon. Courtesy ni Senator Crime. Hindi, ang malas lang kasi dito, laging dilaw, mga kababayan. Ibig sabihin, nare-report yung mga video natin. Baby Bato, Tigasin de la Rosa. Boss, wag po kayo magagalit sa akin. I'm just only, ako po mensahero lamang doon sa sinasabi ng iba. Kung ano yung sinasabi nila, do I agree, disagree? I will... Hindi, duwag naman nga talaga si Senator Bato. Kung hindi siya duwag, di sana nag-surrender na siya. Di sana ginaya niya yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na nag-surrender. Ano po, pero dahil nga duwag si Senator Bato, hindi niya kaya yun. Wish to confirm or deny. Nawala yung prestihiyosong imahe ng institusyon ng Senado. Tama. Ang Senado ngayon, nilalamanan na ngayon ng mga nagpapainit ng salong puwet. Silyang, ibig sabihin. Nawala ng kanyang kabayo, kaya tumigil na. Tapos, nadagdagan pa ng isang action star, acting. Kulang din, limitado. Si Iba't Robin. ibang persona sa loob ng Senado. May mga respetable, may mga marurunong, may mga nagdudulong-dulungan, merong know-it-all, merong namamahiya. Dagdagan nyo na lang, baka meron pa ako nakaligtaan. I want to make sure kompleto para everybody happy. May bobo din na senador. Yan Diba? po ang sitwasyon po natin sa Senado. But seriously speaking, ito po, magiging seryoso po tayo. Ano ba talaga itong kaso ni Senator Bato de la Rosa? Yan. Dapat bang si Bato i-surrender? Sa pilitan yun pag sinurrender mo. Or dapat ba siyang voluntaryong sumurrender? O patuloy siyang kanlungin ng mga kasapakat niya sa ngalan ng sinasabing Senado? Hinalal kayo ng taong bayan at yung gusali na yan, gawa yan sa buwis ng taong bayan. At Tama! kayo naninilbihan sa taong bayan. Kapag hindi na kayo binoto, wala na kayong silbi. Yung institusyon, yung gusali, mananatili yan. Yung mga laman ng gusali, yung mga taong hinahalal, naninilbihan kayo. Huwag niyong kanlungin. Mahiya-hiya naman kayo. Tama! Kasi pag kinanlong niya yan, teka muna, yung Senate building na yan na nandyan ngayon, ginagawa niyong kanlungan, ginawa yan ng ito'y pera ng taong bayan para bigyan kayo ng opisina ng tawag ay gusali ng Senado, hindi para gawin yung kanlungan. Ito nga, mga kababayan, yung pinakamalaking magiging problema nila. Pag hindi sila nag-convene bilang impeachment court, at pagka pinagpatuloy nila yung pagkakanlong kay Senator Bato de la Rosa at nagalit ang taong bayan at pinaalis sila dyan sa Senado, ewan ko lang kung may magagawa sila. Tandaan nila, Senado nating lahat yan, mga kababayan. Pera ng taong bayan ang ginagastos at ginagamit dyan. Diba? Pera ng taong bayan ang ginamit kaya naitayo yan. At yung mga yan, mga kababayan, ay may utang na malaki sa taong bayan. Dahil nung ibinoto sila, mga kababayan, yon ay malaking pagkakautang na po nila. At ang kapalit nun para makabayad sila, pagserbisyohan nila tayo ng maayos at tama. Pero iba na nakikita natin ngayon eh. Iba na yung pinagsiserbisyohan nila. Ang pinagsiserbisyohan nila yung mga kaalyado na nila. O patuloy niyo pa ba siyang kandungin? Kayo po, mga nakikinig po sa atin, matatalino po ang mga Pilipino ngayon. Maraming nagsasabi, mga bossing, bakit kaso ni Senator De Lima noon, kaso ni Trillanes noon, sumuko sila.
Hindi sila nagtago. Sandali, nang lumabas na yung warrant, sabi ng iba dyan, magagaling, lalo-lalo na yung mga diehard, alam nyo na, Ah. yung diehard, na talagang kahit mali pagtatanggol, bulag. Ah. Ganito. Tama. Sabi nila, alam nyo, yung mga magagaling daw, yung mga know-it-all, yung warrant, hindi galing sa Korte ng Pilipinas. Tama po kayo. We have a sovereign country and we have a courts working. Tama po kayo. Ngayon, ang issue, ikakanlong nyo ba or mag-aantay kayo ng Korte Suprema sabihin, hindi, no touch. No limit ang here. Touch me not. Ganun ba? Or, dong, can touch this. Ganun bang kantahan nyo din yan sa Senado? Oo, totoo po eh. Mga warrant po ni Trillanes at De Lima noon, galing po sa ating hukuman. At gumagana po, sovereign country po tayo with a sovereign court that's working. Pero dito po sa kaso po ni Bato, confidential, tinatago, warrant na in-issue po ng ICC. At na parang binigyan halaga at ginalang po ata ng DOJ, Department of Justice, nung panahon po ni Boying Rimulya. Alam niya po yan, sinabi po November pa lang may warrant, kaya lang for whatever reasons, inalabas niya November 2025 sa pamamagitan ng kanyang pahayag. Na itong warrant na to, parang mula sa DOJ, mukhang na respeto, hindi naman siguro ang NBI gagawa ng issuing the warrant na walang utos sa itaas. Siyempre, Hindi, tingin ko dyan mga kababayan, baka talagang kaya sinabi ni Boying Rimulya yon is hudyat na o timbre na kay Senator Bato de la Rosa na may warrant ka na, magtago ka na. NBI, National Bureau of Investigation, is the enforcement arm of the Department of Justice. Sa bawat mission, hindi gagawang NBI kapag balido yung papel. Lalo-lalo you serve the warrant. So ngayon, marami nagsasabi, teka muna, hindi dapat respetuhin yan. Paano kung nire-respeto ng kasalukuyang administrasyon na sinasabing Rome Statute na yan, halos, respeto yan, parang giving way. Courtesy lane para doon sa ICC. Tama. Ganun ba? Teka muna. Ang mga sinasabi ng mga legal expert, kapag ang kaso mo, kahit senador ka pa, tulad ng kaso ni Bato, ito, iba'y klase, ibang kaso ni De Lima, ibang kaso ni Trillanes noon, ang kay Senator Bato, ang kasong nakanong sa kanya, crime against humanity, pag ang sentensyang hatol niyan, kahit na ang hatol niyan doon sa International Criminal Court ay 30 years sentensya, ibang usapan, kapag 5 years lang daw, 6 years lang daw, maaaring pwede ka pa dyan, ganito, ganyan. Marami pa nagsasabi, hindi po ako nagsasabi dahil hindi po ako lawyer. Kaya dito po sa atin na to, hanggang for the time being, hindi daw po uubre yung warrant ng ini-issue ng ICC at pinupukaw at galitin yung taong bayan ng mga nag-uudyo. Kasi dito po, ito po yung dahilan na kapag ganito po sitwasyon, nahahati po yung bansa natin eh. Hindi po daw uubra. Yung ICC warrant na yan, confidential warrant binigay sa DOJ. Noon pa yan, alam na ni Boying yan. Nung siya ang DOJ noon, nang yung ombudsman si Boying Rimulya. Na ang enforcement arm ay NBI. Siyempre, pag kininig ng NBI yan, okay, warrant na to. Hindi pwedeng kikilo si, matibag dyan, na hindi alam sa itaas. Siyempre, bawat ganyan, international warrant yan, sinarap. Tama. Kaya sinasabi, hindi ubra yan. May kapangyarihan ba ang Senado natin na magbigay ng protective custody? Kasama pa sa mandato ng Senado natin nagpaggagawa ng batas. Protective custody. Siya ba yung resource person na poprotektahan nyo dahil witness nyo? Siguro protective custody sa kauri nyo, pangit tingnan. Para kayo konsente. Para hindi kayo makulayan, ibalik nyo yung glory days ng Senado. You have to act prim and proper protocol. And at the same time, sinasabi natin dito, decorum. Ito nga yung sinasabi mga kababayan ni Tito Sen. Talagang kung siya lang ang Senate President mga kababayan, hindi niya kukonsintihin yan. 'Di ba? Sinabi po ni Tito Sen yan, hindi niya po kukonsintihin na manatili si Senator Bato diyan. Kasi nga mga kababayan, unang-una may arrest warrant na po si Senator Bato. At yung hatol po doon sa kanyang kaso mga kababayan, talagang kung tutuusin panghabang buhay na yan, mabigat na kaso yan, crimes against humanity. Hindi naman mga kababayan 5 years pababa yung pagkakakulong niyan. Panghabang buhay yan kung tutuusin ang pagkakakulong mga kababayan. Kaya nga para sa akin, in my personal opinion, dapat talaga mga kababayan, etong Senado, hindi kinukonsinte si Senator Bato de la Rosa. Dapat dapat nilang gawin, once na maglabas na ng desisyon ng Korte Suprema, dapat talaga voluntary surrender etong si Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. Glaring yung sinasabi ninyo. Sinabi ni Senator Marcoleta, let's give him protective custody. Meron bang kapangyarihan ng Senado niyan? Let me ask you this. Siguro ang dapat sabihin, hanapin nyo sa mandato ng Senado kung meron. Kapag medyo may ginawang krimen, ang inyong kasamahan dyan, tatago lang sa inyong lugar, tatago niyan sa establishmento, mula sa kaban ng bayan, nagusali na yan, ang mga naglalaman dyan, ang mga taong hinalal, dahil kami ang boss ninyo, hindi kayo. Tama. Gumawa kayo ng batas, dagdagan yung batas kung mahinang batas, pero
Gagawa kayo ng batas, protective custody. Sa susunod, kung sinong ganyan, gagawin yung kandungan ng Senado. Shame on you guys. Hindi po ako spokesperson na magkakapatid. Pag sinabing magkakapatid, tatlo lang, T3. Sino yon? Yung dating magkakasama po kami, si Rafi, si Erwin. Ako, apelido po namin isa. Marami pong issue na binabato po sa Tulfo. Hindi po ako dahil ako po Kita nyo, nakakahiya yung sinabi kanina ni ano. 'Di ba? Kahihiyan talaga sa Senado 'yon. Sabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit kong sasabihin, ang Senado ngayon, mga kababayan, papunta na talaga sa lusak. Talagang pinagtatawanan na ng marami nating kababayang Pilipino. Lalo na may mga kaguluhang nangyari, kaya nagmumukhang katawa-tawa. Kasi nga may mga drama, may para lang maprotektahan si Senator Bato, kung ano-ano na mga issue ang lumalabas. Di po ba? Nakakahiya na, mga kababayan, at take note at tandaan nyo palagi, itong nangyaring ito kanina sa Senado, yung pagpapaputok ng baril, mga kababayan, yung mga putukan dyan, yan po ay pag-uusapan hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi maging sa ibang bansa. Na yung Senado ng Pilipinas, may nangyaring kaguluhan. At yung isang USAA, yung isang Sergeant at Arms, may ginawang ganito, nagkasong ng ganito, nagpaputok ng ganito. Kahit wala namang pinapatamaan. Tulfo rin. Dahil ang Tulfo kasi nakakonfine lang dun sa tatlo. Yung dalawa na yan, kasama po ako dyan. Bakit daw tahimik sila? Alam nyo, kayo mga bossing, kung kayo mga isang bagay, patahimik sa issue ng kay Bato. Bakit tahimik sa issue ni Bato? Ako nagsasalita ako si Bato. Narinig nyo? Siguro, hindi ko po pinipreempt yung dalawang kapatid ko. Nararespeto ko po sila sa kanilang ideolohiya, pananaw, paninindigan. Mga senador po yan eh. Dapat nga kasama ako dyan eh. Talaga si Giorgio. Nakikinig ka ba, George? Ngayon, sa pananaw nila, hindi po natin pwedeng pakialaman. Ang ayaw lang ako po, nakikita ako, baka doon sa iba, dahil palibhasa, hindi po nagsasalita yung dalawa, iba po lang stand. Pag ang tao hindi nagsasalita sa anumang issue, action speaks louder than words. Either ayaw po nila makialam kasi hindi po lang issue yan. Pagdating sa politika, depende po kung saan ka kikiling. Politika po kasi eh. Lalo Tsaka mga kababayan, dito ako bumilib sa dalawang Tulfo kasi kita nyo yung paninindigan nila na sumama kay Tito Sen, suportahan si Tito Sen, nandudun eh. Etong sina Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo at yung iba pa na bumoto kay Tito Sen, mga kababayan, isa lang ibig sabihin yan, matibay yung paninindigan nila, hindi basta mga kababayan matitibag, ika nga, gaya ng sabi ni Tito Sen. Kaya nga nakakabilib itong mga to, tsaka hindi sila nakikialam sa issue ni Senator Bato kasi nga issue ni Senator Bato yun. lalo na ngayon, naglalabasan po yung issue, ginigiba yung dalawang Tulfo, kapatid ko. Oo, hindi po kami nagkakaintindihan paminsan, pero ang dugo po namin sa ugat namin, kung maaring we can disagree or agreeably, agree to disagree, kasama po yan kahit sino eh. Pero yung pagmamahal, hindi naman perpekto magkakapatid, nandoon pa rin. Tama. Sinabi ninyo ang mga Tulfo, walang paninindigan, hindi nagsasalita, nakaupo sa Senado. Kung ako kasama na, siguro magdede-4 pa ako, tataas ko pang kapa ako doon sa table, ang gagawin ko, ako naging doon. May insulto pa kayo sa akin, dadagdagan ko pa. Papakita ko sa inyo kung paano, kung ako pa naging Senador, ganito po ang gagawin ko. Yan. Ganyan ang gagawin ko. Habang yung dalawang kapatid ko, makaganyan lang ako. Bakit? Hindi ako magiging interesado sa issue na ba to at ginagawa niyong issue sa mga kapatid na Tulfo. Kasi may sariling paninindigan, binabasa ko ang kalang paninindigan. Siguro, desente pa po sila. Kung wala kang masabi na hindi maganda, huwag ka na magsalita. Kasi, senador yun eh. Tama! Pahiya dyan mga kababayan yung kampo ni Bato. Kasi nga, ganito yung nangyayari. Kapag ka hindi nagsalita kasi yung mga Tulfo, sasabihin ng mga DD-set, walang paninindigan, ganito ganyan. Kapag ka nagsalita naman yung mga Tulfo ng against kay Senator Bato, titirahin nila yung mga Tulfo. Ngayon naman mga kababayan, ang problema kasi sa kanila, ang gustong marinig ng mga taga-suporta ni Bato, laging pabor sa kanila. Yun yung gustong marinig ng mga taga-suporta ni Bato. Ngayon, kaysa panigan mo yung mali, tumahimik ka na lang. Kaya tama yung ginawa ng mga Tulfo, mga kababayan. Kaysa pumanig pa sila sa mali, much better, tumahimik na lang sila. 'Di ba? Kasi nga naman, hindi naman talaga nila issue yan. Issue po ni Bato yan. Kasama nila. Ngayon, doon sa dalawang kapatid ko, nakikita nyo, nakaupo lang, tahimik. Nakikita, ginagawa nyo ring meme yung mga dalawang brothers na Tulfo, tahimik. Ang pananahimik, ibig sabihin, hindi tanga, hindi ka pareho ng iba. Tanga talaga, nananahimik, wala talagang ginagawa, pumapanis ng laway, kulang na lang, magmumog ng mouthwash kasi wala nang masabi. Sayang pagka-senador. Tingin sa kisame, nagbibilang ng butik tahimik, pipi. Sino yon? Yung bang gusto ninyo? Yung dalawa na yan, hindi perfecto. Tulad ng iba, may kinikilingan, may depende kung ka political party, kung kanino ka, sasang-ayon ka, may kanya-kanyang pananaw.
Si Mark tahimik lang. Di ba si Mark Villar? Hindi pare-pareho ang pananaw ni man. Kahit na kami magkakapatid, hindi pare-pareho ang pananaw, pero iisa lang ang dugo namin. Magkaiba kaming pananaw, pero respetuhan. Kung minsan hindi man namin kugustuhan, mapapahayag namin yan. Lalo-lalo na sila ngayon, expose sila, being public figure. Tsaka mga kababayan, hindi kasi din na, tingin ko lang ha, hindi din kasi nagustuhan ng mga tulpo yung ginawa kay Tito Sen. 'Di ba? Hindi kasi gusto ng mga tulpo na lagi may gulo sa Senado. Ang gusto nila mga kababayan, magtrabaho lang na magtrabaho para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. At ngayon kung titingnan nyo po, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinasabi ng iba natin mga kababayang Pilipino na mas mabuti pang suportahan si Tulfo kaysa kay Sara Duterte. At hindi na rin nakakapagtaka kung bakit nagdatay si Senator Raffy Tulfo at saka si Sara sa survey. Kasi nga mga kababayan, nakikita ng taong bayan na ang ginagawa ng mga Tulfo is magtrabaho lang na magtrabaho. Talagang hindi sila exposed na sila dyan. And magkaiba po sa ginagawa ko. Ngayon, yung pagtatawanan ninyo, meron pang isang Marines natin nagpakita ron, yung pinagtatawanan. Ito ba dahil yung isa... Ito yung bobong Marines, mga kababayan. Binig deal. Yung sinabi ni Yusek Clark Castro about dun sa pagkakaiba ng hulihin at aresto. Yan yun. Anyway, tuloy pa natin. Ininsulto pa yung Senator Raffy dahil pagdating daw sa mga ito'y programa sa telebisyon. Wow, below the belt, ano? Akala nyo ba magigiba nyo ang mga Tulfo brothers na parang sinasabi nyo gigibain yung pangalan namin? Magkaiba, hindi kami perfecto. Pero, isang DNA namin, matapang. May iba, mas lamang pa ang tapang. Pero hindi namin ginagamit yung pangalan po namin. Dahil yung totoong pangalan namin, hindi po kami galing sa politika. Isa pang pinanggalingan po namin, broadcast. Iba naman po ako, advocate. Dati, nasa journalist, advocate. Tumingin po kayo sa swamp. Anong ibig sabihin ng swamp? Ibig sabihin ng swamp, galing sa politika na yan. Kung nga kay Trump ka, sinabi, drain the swamp! Sabihin, lahat makikita mo dyan. Galing ba kami, mga Tulfo, sa swamp? Ibig ko sabihin, galing ba kami sa pamilya ng politika? Siguro nag-uumpisa pa lang, public service po yan. Pero kung ihahanay, pagkatapos dahil gusto ninyo maging galing sa swamp, na hinahangaan ninyo kung saan pa nang galing lupalop sa Mindanao, sa Visayas man yan, na parang yung kanilang tapang, Yung mga Duterte. ang matapang ay berde lang. hindi nakukuha sa kulay ang tapang. Kung yellow ka ba, o berde ka, o pula ka. Depende. Ako siguro, nai-insulto ako dahil pinapackage ninyo. Not in defense of my brother. Kung hindi na magsasalita, ako magsasalita. Anong pakialam nyo kung ayaw magsalita ng dalawa? Anong pakialam nyo kung ayaw na magpahayag? Kung nakaupo lang sila quietly, bakit? Bakit sila lang nakikita nyo? Dahil contender, ano? Contender. Yan yung sinasabi ko mga kababayan. Alam nyo ba yung bago lumabas na survey? Yung galing po sa Octo survey. Kung magtatandem si Senator Raffy Tulfo at si former VP Leni Robredo, kayang talunin si Sara Duterte at si Amy Marcos, mga kababayan. Ayan 44% dun sa tandem ni Leni Robredo at saka po ni Sir Raffy Tulfo. At kay Sara Duterte naman at Amy Marcos, 40% lang. Ayan tinambakan ng malala. Dahil lumalamang sa survey, hindi nyo gusto? Yung bang ibig nyo sabihin, ginigiba? Ito, pag naglaban naman si Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo, 46% tayo pa. Diba? Yan ba yung sinasabi nilang malakas si Sara? Kayang-kayang ang ilang paso ni Senator Raffy Tulfo yan. Hindi naman nila kasalanan kung gusto sila, kung sila ay matalino, bobo, tanga. Hindi naman Marami naman dyan sa Senado, mga mas mahigit pa. Ob-ob na, eng-eng pa, forma-forma lang. Marami dyan, may mga matatalino, nagmamagaling. Sabi natin dito, may hindi nyo magugustuhan. Pag ako bumuelto sa inyo, makikita kong kulay ninyo. Sige, troll pa more. Kumuha kayo ng inyong mga trolls mula dyan sa Asia, mula sa Indonesia, Malaysia o Burma, na attack dito. Hindi kayo mananalo sa ganyan. Trolling ang tawag ko dyan. At the end of the day, titingnan po yung DNA, nino po, ng mga tao. Kami po, na mga magkakapatid, ayaw ko man, hindi ko man gusto. Hindi naman po namin pwedeng pilitin kung sino yung bago katanganan. Ayan kita nyo mga kababayan, nakalagay dito. 3 Duterte versus T3. 3 Tulfo mga kababayan. Sa mundo, hindi mo naman karapatan na mamili kung sino yung ama't ina at inilabas kami kahit sino tayo, isa lang po ang DNA namin. Magkaiba sa pananaw, magkaiba sa tapang. Magkaiba sa paninindigan, matalino o karunungan, kaalaman, magkaiba sa ideolohiya, magkakapatid pa rin. Hindi po ako natatakot na kami po'y i-match up kahit kanino, kahit sino pa kayo. Hindi ko perfecto ang apelyido namin, pero ibig sabihin dahil di ba nagsasalita. Sige nga, kaya kayo mga kung sino man kayo kumukontra, I'm not talking for my brothers. Nakalimutan nyo, may isang bitag na Tulfo na hindi ko masyado dinadala, pero ako yung equalizer. Ako rin yung punisher doon sa mga taong akala ninyo, you can take a cheap shot kahit kanino, swerte kayo. Swerte kayo dahil kay George, hindi ako nakaupo dyan.
Kung ako nakaupo dyan, yari kayo, sasagutin ko kayo eh. Ngayon, Ibig sabihin kasi mga kababayan, hindi rin kasi nakakapagtaka. May nangyari nga talaga. In my personal opinion, baka may nangyari nga talagang dayaan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, talagang nung 2025 midterm election, napakalakas po ni Secretary Benhur Abalos noon. And then nitong si Sir Ben Tulfo. Kaso nga lang ang problema, nakakapagtaka, bagsak na si Aimee noon, biglang umangat yung pangalan niya. dahil kuya ako ng dalawa, at hindi ko sinasabi, pagkakuya ko, iba lang yung DNA ko. Medyo ibang dating. Bahala na kayo pag sinasabi. Ang ibig ko sabihin, huwag niyong pakialaman yung dalawa. Tama. Hindi dahil di nagsasalita, ginagawa nyo. Anong gusto niyo sabihin? Gusto niyo silang na para bang tahimik sila dahil nasa mayorya sila. Mayorya. Yung mayorya, maiingay kayo. Isa lang naman kulay ninyo. Isa lang naman kulay ninyo. Kala nyo, baka naman matitilapon kayo dyan. Walang permanente, biglang magbago. Kasi ngayon, hindi stabilize ang Senado eh. Tama. Traiduran. Hindi lang traiduran. Plastikan. Pagalingan. Sabi ko nga, it's like a swamp. Drain the swamp. May sabihin yan. Saan lang bagay lang po. Pag sinabi niyo po, Tsaka tingnan nyo mga kababayan ha, ako naniniwala ako na ito pong pag-upo ni Alan Peter Cayetano pansamantala lang yan. Naniniwala ako mapapalitan at mapapalitan po yan. Baka magulat na lang tayo pagising natin bukas may Senate ko na ulit. At si Tito Sen na po ulit ang Senate President. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan ha, maliwanag din naman po talaga na etong kapit ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President talagang napakababaw pa. Hindi pa ganun katibay. Anytime, pwede pang maagaw sa kanya yung pagka-Senate President. tahimik ng isang tao, ibig sabihin tahimik ng isang tao dahil di niya gusto yung issue. Huwag niyong pilitin manindigan sa isyong ayaw niyong pakialaman. Yung bang ibig sabihin dahil hindi nagsasalita, naduduwag, tapos kakargahan niyo ng maleta, mga flood control, eto binabanatan ko kayo pare-pareho eh. Kung meron man sa dalawang kapatid ko na meron kayong sinasabi dahil mga boss, isang bagay lang pong aking sasabihin po sa inyo. Eto na ang politika. Nabubura na yung trilyones na perang sa kaban ng bayan sa flood control, nakakalimutan nyo na. Itanaw nyo sa sarili ninyo. Diyan sa Senado, sangkot yung iba dyan. Swerte sila ngayon, mayorya sila, dapat sila kasama ni Bong Revilla. At marami pa sa Kongreso, nagdigaling-galingan. Mga contractors, kongresistang contractors. Kung apong tatanungin ninyo, dapat lang po ituloy yung ito ho. Ako na magsasalita, dapat ituloy yung impeachment kapag i-forward na, wag patayin kasi pag ginawa niyo yan, politika na yan. Alam niyo na ho kasi pag sinabing impeachment, it's a political process, it's not a judicial process. Politika yan eh. Matunayan lamang doon sa Senado, magbotohan kayo, at least tinuloy yung impeachment, wag niyong harangin na dahil mayorya kayo. Ituloy para nang sa ganon, magkaroon ng mapatunayan, di tapos. Diyan lang naman napupunta eh. Kaya pinag-iinitan nyo dahil una, ang tanong, ano ba nangyari doon sa issue ng flood control? Nakakalimot na po ba kayo? Baka naman naaaliw na kayo sa pambansang libangan. Ang politika at pambansang libangan ngayon, ang Senado. This is Bitaglay. Ayan. Kita nyo mga kababayan ha. Tingin ko dito, handa ng banggay ng mga tulpo yung mga Duterte kasi naglabas ng pahayag na ganito. Si Sir Ben Tulfo mga kababayan. Sana nga lang, kung hindi tatakbo si former VP Lenny o kaya si Trillanes, sana tumakbo si Senator Raffy Tulfo kasi kayang-kaya niya naman talagang ilang paso si Sara Duterte pagdating po ng 2028 mga kababayan. At saka ang isa pa dito, lagi ko naman sinasabi sa inyo na kapag ang isang tao ay hindi nagsasalita, ibig sabihin nun mga kababayan, unang-una, bukod sa hindi siya interesado, alam din naman natin na ayaw niya makailam. Gano'n naman talaga mga kababayan eh. Kahit naman sa personal na buhay, kung titingnan nyo, kung may kapitbahay kayo na hindi nagsasalita, kapag kami nangyayaring gulo sa iba, isa lang ibig sabihin yan, ayaw nilang makialam sa problema ng iba. At ganon mga kababayan, ito mga Tulfo. Kasi problema naman talaga ni Senator Bato de la Rosa, yung kinakaharap niya ngayon. Problema niya na nagtago siya, problema niya na sangkot siya sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, at problema niya, mga kababayan, na siya po ay hinahabol ngayon ng kamay ng batas kasi may ginawa siya. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga isyong pinag-usapan po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan mga kababayan.